tatanong ko lang po, kapag po ba namatay ang isang tao, saan po napupunta ang kaluluwa niya? At totoo po ba na kapag wala pa siyang 40 days, ay nandito pa rin yung kaluluwa ng namatay sa lupa? Yun invento lang yun ng mga pari eh. Malakas kasi pagkakitaan yung 40 days na yon. May mga pamisa ron, may bayad yun eh, mga pamisa. Pero kung ang Diyos ang sasangguniin natin, pag ang tao namatay, ang nangyayari ito, 12:7 ng Ecclesiastes, pakilagay sa screen. At ang alabok ay mauuwi sa lupa gaya ng una. At ang espiritu ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. Yan, yung dalawa lang naman ng ating yung espiritu at saka yung katawang lupa na galing sa alabok. Pag namatay ang tao, ang alabok, mauuwi sa lupa gaya ng una. Unti-unti yun eh. Matutunaw. Pero yung espiritu, pagkamatay mo, bumabalik sa Diyos yun. Ngayon, pag ang tao masama, yung espiritu niya kinukulong. Hindi babalik sa Diyos. Yung espiritong masasama, kinukulong yon sa bilangguan ng Diyos. Pagdating ng paghuhukom, hahatulan yon. Ngayon, yung kaluluwa, asan yon? Pakinggan mo ha, sa 12 Gs ng Job. Nasa kamay niya ang kaluluwa ng bawat bagay na may buhay. At ang hininga ng lahat ng mga tao. Hawak pala ng Diyos yung kaluluwa, nasa kamay niya. Ang kaluluwa ng bawat bagay na may buhay. Yun ba nakakabalik pa sa bahay? Basahin natin ang Job 7. Kung paanong ang ulap ay napapawi at nawawala, gayon siyang bumababa sa libingan, ay hindi na aahon pa. Siya'y hindi na babalik pa sa kanyang bahay. Ni malalaman pa man niya ang kanyang dako. Punta mo, hindi na makakabalik sa bahay. Hindi niya na malalaman pa yung dako niya nakakulong na sa libingan. Tapos yung espiritu bumalik na sa Diyos. Alin ang babalik sa bahay? Yung babalik sa bahay, sabi nila, babalik ang lolo mo on the third day. Ha? Kaya takot na takot, nagpapamisa pagdating 3 araw. Sabi ko, kung yan totoo, na yun talagang mahal na lolo mo ang babalik, huwag kang matakot, maghanda ka. Maghanda ka, murkon, mga hamon, mga kung ano-ano, mag-ice cream ka, biro mo babalik yung lolo mo. Nung inililibing ayaw mong ipalibing at hawak-hawak mo yung ataulat. Lolo, ba't mo ko hindi malalabawan? Ganyan, may mga humagulgol, todo-todo eh. Kaka! Sabi nung isang napanood ko, Kaka! Ayon. Kung yun talaga siya babalik, maghanda ka. Kaya maghanda ka na rin ng lubid o kadena, huwag mo nang paalisin uli kung siya ang babalik. O, di ba? Di ba mahal na mahal mo yung asawa mo? Kung babalik, hindi welcome party mo. Ba't ka magpapamisa para wag bumalik? Parang hindi mo mahal. Kung talagang babalik, i-welcome mo, wag ka magpamisa. Ang misa na yan, dahil dyan, yumaman na ng yumaman ng Katoliko. Dahil dyan sa misa na yan. Dahil babalik. Sabi naman ng Diyos, hindi na babalik pa sa kanyang bahay. Alin ang gusto niyong paniwalaan? Yung sinabi ng Diyos o yung sinabi ng pare? Kung maka-Diyos kayo, yung sinabi na ng Diyos ang paniniwalaan nyo. Dahil, yung sinabi na yun ng Diyos, nasa Biblia rin ng pari yun. Ang hirap lang dito sa mga pari, nasa Biblia na nila ayaw pambasahin. Babasa tayo sa Biblia ng pari. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Tuloy. Huwag kayong gagawa ng larawan ng anumang nasa langit, nasa lupa, o nasa dagat upang sambahin. Huwag ninyo silang paglilingkuran ni yuyukuran. Kita nyo, sabi ng Biblia ng pare, huwag kang gagawa ng larawan ng anumang nasa langit, nasa lupa, o nasa dagat. Kita nyo? Anong ginawa natin? Di ba larawan? At yung larawan na yun, katakot-takot na. Hindi ba ganun ang ginagawa ho natin? Bawal ng Biblia eh. Kaya lang natin ginagawa, ayaw ituro ng pare yung nasa Biblia. Pag tinuro nila yung nasa Biblia, mawawalan sila ng negosyo. Malakas yung pagkakitaan niyang mga santo na yan. Malakas ipanakot yan. Nung ako'y maliit nakatira ako doon sa tiyahe kong Katoliko Meron siyang malaking-malaking santo ron
Sabi ko, auntie, ano yun, no? May butiki. Sabi ko, yung bantenga initlugan ng butiki Malaki kasi yung santo ng auntie ko. Huwag mo tuturo. Sabi ng auntie ko, huwag ko raw ituturo ang kamay. Mapuputol ang kamay mo. Tatakot tuloy ako. Kaya mula noon, tindadaan ako doon, no? Hindi kita tinuturo. Sabi ko doon sa santo. Aba, nung magbasa ako ng Biblia, tarantado pala ito. Tinatakot ako, wala naman dapat katakutan. Biro nyo, pakinggan nyo, ho. Wala tayong, wala hong masamang kalooban sa kapwa. Nasa Biblia ng pari 2:18 ng Habakuk. Pakinggan nyo. Anong napapakinabang ng larawang inanyuan? Na yaoy inanyuan ng manggagawa niyaon, ng binubong larawan, na tagapagturo ng mga kasinungalingan, na tinitiwalaan ng nag-aanyo sa kanya, na gumawa ng mga piping Diyos-Diyosan. Sa aban niya. Sa aban niya na nagsasabi sa kahoy, gumising ka. Sa piping bato, bumangon ka. Magtuturo baga ito? Narito, nababalot ng ginto at pilak at walang hinga sa loob niyaon. Kita mo, mabuti pa yung ipis dun Yung ipis may hininga, yun wala Nababalot ng pilak at ginto. Datapot walang hininga sa loob niyaon. Sa aban niya na nagsasabi sa kahoy, gumising ka. Sa pipim bato, bumangon ka. Yung iba nga sabi niya, Mama Mary. Biro mo, mama niya bato. Sino naman ang papa niya? Basahin natin. Jeremias, basa. Na nangagsasabi sa kahoy, ikaw ay aking ama, at sa bato, iyong ipinanganak ako. Biro mo, yung bato, tinatawag mong mama, ang papa mo naman kahoy. Paano nangyari? Yung papa mo'y kahoy, ang nanay mo'y bato. Hindi ba malaking katarantaduhan yan, mga kababayan? Huwag kayong magagalit. Pag nagalit kayo, tingnan nyo yung Biblia Katoliko. Pag wala po doon yan, papaputol ako ng leeg. Nandun yan, di lang binabasa ng pare. Kaya gusto naming madala sa inyo ang Biblia, mga kapatid. Kawawa naman tayo, pinaniwala tayo sa mga bato at saka sa mga kahoy. Ang tawag natin sa bato, Mama Mary. Ang tawag natin sa kahoy, Papa Jesus.